walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo, ang ganda-ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng banana, alam na ninyo. So yon, so magandang hapon sa inyo lahat ng bonggang-bongga. Siyempre nandito tayo at chichika tayo regarding sa mga naririnig at nababasa natin dito sa social media. Sinabing ganon na hindi naman daw mananalo ang mga front runner dito sa Miss Universe Philippines. Pampadagdag ingay lang daw yan para daw mapag-usapan ng todo-todo ang Miss Universe Philippines. Lalo-lalo na daw yung mga taga-Binibining Pilipinas. Mahirap daw silang manalo dito dahil wala naman daw planong ipanalo ang mga kandidatang to dahil nga daw doon sa, ano ba yung sabi ganon? Para lang daw, kinukuha lang daw tong mga to para daw makatulong sa ingay ng Miss Universe Philippines. So, grabe ha. So, yon disclaimer lang. So, eto, ang masasabi ko lang dyan ay hindi naman ganon. Wala namang ganon mga Mars. Ang mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines ay, ano sila, malaya sila makakapagdesisyon sa sarili nila, lalo na yung mga frontrunner, kung gusto nilang mag-join o hindi. Wala namang pilitan. Nagkakataon lang na open para sa lahat at ayon, allowed sumali ang mga dati nang naging beauty queens natin na galing sa Binibining Pilipinas at sa ibang pageant katulad ng Miss World Philippines. So, open sila dito na i-allowed yung mga kandidatang to. Kaya nagkakaroon ng mga tawag dito, ng mga kandidata ng mga past winners. Kasi kung iisipin mo naman, kahit lang naman mga baguhan ng mga magiging candidates dito sa Miss Universe Philippines, syempre tututukan at tututukan pa rin yan ng tao. At papanoorin pa rin sila. Dahil syempre, Miss Universe Philippines to. Nagkakataon lang na mataas ang expectation talaga ng organization doon sa lumalaban ng Miss Universe Philippines. Kumbaga parang tinitignan nila na kung sino yung authentic. And then wag natin kakalimutan kasi competition siya. Kaya medyo mahirap sa lahat ito. Hindi yan magiging madali. Ibig ko ba sabihin na parang halimbawa, ikaw taga Binibining Pilipinas ka, tinanggap ka ng Miss Universe Philippines, okay, allowed kang sumali dyan, di laban ka lang, di ba? So, nasa sayo yan kung paano mo ilalaban ng sarili mo. Kaya lang, hindi porket na ikaw ay galing ka na sa ganitong pageant, ikaw na ang panalo. Nandoon lang na mas malaki yung chance mo kasi alam mo na kung ano ang gagawin mo. Pero kapag kulang ka sa kumpiyansa at hindi ikaw ang hinahanap ng organization, para ipadala at i-compete natin sa Miss Universe International Stage, so, sorry na lang. Ganon. So, ganon yung pagkakaintindi ko ha. Kasi marami naman tayong mga kandidata na lumalaban na kumpiyansa naman sila. Kaya lang maraming mas may kumpiyansa sa kanila. At depende yan sa ano bang hinahanap ng organization. Sila nga ba talaga? Hindi naman sinabi ng organization, hindi kayo pwedeng sumali ha. Hindi kayo allowed. Wala namang ganon kasi nga, pwede nga sila sumali kasi ibang organization to. Kung galing ka sa Binibining Pilipinas, allowed kang mag-join. Pero, wag nating isipin na gano'n na parang malabo at maliit lang yung chance nila or ginagamit lang sila ng pampaingay ng Miss Universe Philippines para tutukan at mapag-usapan. Wala namang gano'n mga Mars kasi magkakaroon sila ng engagement, baguhan man o kandidata o luma, may engagement talaga ang Miss Universe Philippines kasi Miss Universe Philippines yan, ganon. At ako para sa akin official ko talaga opinion,
kumbaga parang mas masaya nga nandiyan dyan sila eh. At least, di ba, may init tayong nararamdaman. Eh paano kung puro baguhan lang tapos mahina ang caliber? Oh, at least dito may aasahan ka, nako, baka naman. Oh, di ba? Saka marami na rin naman napatunayan ang Miss Universe Philippines sa atin na nagpapanalo talaga sila ng winners na galing na sa ibang reyna. So, binibining Pilipinas na lang yung wala. Kaya parang feeling natin, nako, mahirap manalo ang taga binibining Pilipinas. Parang feeling ko, walang ganun mga Mars. Depende na yan sa caliber ng mga kandidata. So, yon, di ba? Sabing ganon, nako, si Atisa Manalo, mahihirapan manalo dyan. Kanina yung nag-live ako, may mga nagsasabing ganon. Ako para sa akin, kung hindi kayo naniniwala sa galawan ni Atisa Manalo, okay din lang naman. Wala namang problema doon. Pero wag nyo na ibas na ibas. Kasi para saan? Paulit-ulit na lang din natin sinasabi na ang bawat kandidata dito ay may chance naman. So, pag nag-start yung competition, hanggat wala pang nakokoronahan, may chance silang lahat. So, depende na lang yan sa paano nila kukunin yung chance na yon, di ba? Paano nila ipapanalo yung chance na ibinigay sa kanila. So, ganun yung pagkakaintindi ko. Kaya, dapat so, manood na lang tayo at suportahan na lang natin kung sino man yung sinusuportahan ninyo. Sabi ganun, si Aliana Aduana daw ang mananalong Miss Universe Philippines o kaya si Eloisa ng Laguna. Depende yan sa kanila kung ano yung laro. Malakas naman si Eloisa at malakas din si Aliana Aduana. And then of course, natutuwa ako sa galawan na ipinapakita nila dahil alam naman natin na talagang palaban sila. Pero wag din natin kalimutan na marami din mga kandidata dito sa mga baguhan. Ako ngayon nga si Baguio, kung titignan mo, wow, ang ganda-ganda ni Baguio. Yung nilabas nilang portrait, nako, isa si Baguio sa mga nagugustuhan ko. And then ngayon, bukod doon kay Eloisa, marami din ang nagkakagusto mga tao kay Bohol, kasi si Bohol talaga naman masasabi ko naman, iba din naman ang ipinapakita ni Bohol, di ba? Iba din yung galawan ni Bohol, sa totoo lang. Siya, very beautiful lady. Alam mo yon, yung iba talaga yung dating niya. Pero ang nakikita ko sa kanya, parang ang mangyayari sa atin kung ito ang ipapadala natin tapos hindi matitrain ng maayos to, Diyos ko Lord, ma-Angela Scott Keres tayo. Kasi parang feeling ko ganun yung siya eh. Ganun yung niya, eksena niya. Tapos medyo hindi siya ganun kabongga pa yung mag-perform. Kaya sana ayun yung matutukan niya kasi yun talaga yung kulang sa kanya, yung performance level. Pero pagdating sa communication skills and beauty, wala akong masasabi kay Bohol, palaban. Si Baguio, isa sa mga nakikita ko na talagang malaki yung chance din na mabigyan to ng corona. Kung hindi man Miss Universe Philippines ang makuha neto, pwede din to makakuha ng ibang corona. Kasi si Baguio kasi masyadong yung personality niya, very queen yung dating. Yung alam mo yun, ang tignan, ang light lang ng eksena niya, hindi siya yung masyadong parang heavy yung laban na laban. Kung ikukumpara ko si Aliana Aduana at saka si Baguio, alam mo sa totoo lang, mas parang nagugustuhan ko yung galawan ni Baguio kasi sobrang simple pero nandoon na alam mo na may ibubuga yung beauty dahil maganda naman talaga siya, di ba? At in fairness sa kanya. Pero syempre, Aliana Aduana, ang laban naman nito, yung punong-puno naman siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Kaya parang feeling ko Aliana Aduana, isa sa mga the best pa rin talaga na candidates. And pagdating naman sa ibang category, sino pa ba? Si Winwin Marquez, oh my gosh. So, si Winwin magaling eh. Alam niya yung laro niya. Saka, ayun, beauty queen siya na hindi katulad ng ibang beauty queen na sumali. Beauty queen ka tapos ganyan ka umarte na parang walang alam. Pero siya hindi. Iba talaga si Winwin Marquez, no? At iba din yung eksena niya talaga. Kaya natutuwa ako kay Winwin. Sobrang pag lumabas na siya, parang ready na, alam na kung ano ang gagawin, alam na kung ano ang eksena. Kaya sabi ko, ay, panalo to. Kay Atisa Manalo naman, syempre na-excite ako sa kanyang journey kasi syempre, ito yung hinihiling natin na sana sumali uli, sana mag-join uli. Kasi di ba noon last year, parang feeling ko sa sobrang desperado niya dati sa sa Miss Cosmo, yung parang
talagang feel down talaga yung feeling niya. Parang feeling ko hindi na talaga siya babalik ng pageant kasi 'di ba pinagbuburan niya nga yung mga ano. But ngayon parang feeling ko kaya siya nandito dahil gusto niya ng manalo talaga ng Miss Universe, 'di ba? Kaya natuwa ako sa kanyang pagbabalik. Pero wala pa rin naman tayo kasiguraduhan dahil nga tulad nga ng sinabi ko kanina sa live ko, ang problema kay Atisa, yung kumpiyansa niya na naniniwala siya sa sarili niya na kaya niya to. Sana ngayon, magawa niya na yan. Di ba? So, nakikita ko naman na parang mas nag-enjoy siya ngayon. Mas parang gusto niya na yung ginagawa niya ngayon. Hindi katulad nun dati na parang nangangapa din siya at parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. But good luck kay Atisa, good luck kay kay tawag dito, kay Winwin at saka kay Aliana at saka sa mga kandidata. And then, ayun, so sana wag nating isipin na kaya nandiyan dyan yung mga frontrunner ay pampadagdag ingay lang ng Miss Universe Philippines. Walang ganun mga Mars. Pero ikaw ang tatanungin ko, ganun nga ba ang nakikita mo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.